Okay? So, anong connect? Di ba? Bumibirit yung compressor, then, pwedeng namamatay. Yan yon. Kung mamamatay siya, usually, kung may kalawang. Ngayon, kung walang kalawang naman, ang problema, umaandar nga siya, pero, hindi niya napapalamig ang loob ng kwarto natin. Or, hilaw ang lamig. Or, maaaring hindi naman, yung common issue na nakikita namin na isa, hindi nagpo-full speed ang compressor. Ito. Yan. Bakit hindi nagpo-full speed ang compressor? Okay? Ang paliwanag dyan, ito yung EEB. Itong EEB at saka itong compressor. Okay, good day mga ka-technician. Meron akong board na ipapakita sa inyo. Ito ay galing pa ng actually galing ito ng Oriental Mindoro. So bukas pa uwi kami and hahabol na lang din natin. So sa Calapan ito. And ang issue nito, namamatay ang compressor. Then bumabalik, on and off ang compressor. So ito yung tatalakayin natin. Alam nyo ba itong board na ito is, ang brand dito is Daikin. Ayan, so pinadala niya lahat dito para mag-testing. Meron itong tatlong problema na common problem na lagi nating chine-check. Ayan, so ito yung ipapakita ko sa inyo. Ayan, ang number one issue na lagi nating nakikita, yung capacitor na to. Kapag ka nag-change value, ang resulta, on and off ang compressor. So, bakit nga ba ganun ang nangyayari? Ayan. Kung titingnan natin ang design yan, galing sa supply, ito yung capacitor. Ayan. From capacitor na yan, ito yung pumapasok na galing sa supply natin o PFC, power factor. Okay? So, pagpasok ng power dyan, dadaan doon sa capacitor na yon, and dito yan papasok sa IPM. Okay? So, doon sa IPM, nandun yung tatlong linya UBW. Okay? Ngayon, kung nagka-problema, ito is, common is 20 UF. So, kapag ka nag-change value to or bumaba ang microfarad, sabihin natin pumalo na lang siya sa 10 UF. So, yung supply, power supply na pumapasok dito sa IPM, nare-reduce na or humihina na ang power niya. Kumbaga, hindi niya kinakaya. Kaya kapag ka nangyayari dito, yung compressor natin, ayan, kapag bumibigat na ito or nagha-high speed, or nagtuturbo, so yung compressor natin, sina-shutdown kasi hindi na kinakaya yung supply na hinihingi ng compressor. So, mangyayari, off ang compressor. Ayan, so maliwanag na tayo dito. Pangalawang problema natin dito, same issue, ganun din. Namamatay ang compressor, then mapapaisip tayo nasa indoor ba o nasa outdoor ba ang problema. So ito yan, tingnan nyo yung receiver board. Kapag nagdumi yan, same issue. So ito, meron itong teka, tanggalin ko lang muna dito sa receiver board, makikita nyo to. Kapag ka nagkaroon ng dumi, ito maliit na to, parang kuto na yan. So, yan yung pinaka-room temperature sensor. So, katulad niya, meron na itong bakas ng, tawag dito, bakas ng corrosion. Ayan, tingnan nyo. Nagkakaroon niya ng corrosion. Ayan, tumutuklap siya. Kasi, naka-expose kasi ito nababasa. Ayan, corroded, So, kapag kaganyan, ito kasi yung nagre-receive ng lamig o pinaka-room temperature, yan yung nagkukumandon sa ating indoor kung malamig na ba or
kailangan pang umandar. Ngayon, kung nabalutan to ng dumi, nag-change value, ang tendency, papatayin niya rin dito sa outdoor. Pero hindi niya lang malaman kung alin dun yung pinanggalingan. So, ito yung pangalawa na pwedeng panggalingan ng sira. Ito yan, yung pinaka receiver board na ito. Dito, or yung sensor natin, room temperature. So, yung ginagawa namin dito, kadalasan pagka medyo tinitipid, so hindi siya pinapalitan ng buo. So, dito meron na kaming sensor na nakuha na pwedeng ikabit dito. Yun, oh. Or pwede yung wire type, kaya lang medyo malaki, pero mas matibay siya, yung wire type. Kasi kahit mabasa siya, hindi naapektuhan yung sensor. Tuloy-tuloy siya. Okay? Yan yung pangalawa. Ngayon, ang pinakamahirap dito na i-troubleshoot kapag ka okay yan, yung ating sensor dito maayos, yung capacitor natin dito maayos, pero ang defect same pa rin, namamatay si compressor. So yung pangatlo na pinakamahirap na hanapin dito, yan yung problema na yan. Yan yung nanggagaling naman dito sa ating EEB. Yan. So bakit nga ba? Okay, anong connection ng EEB? For example, ito na yung board natin ngayon. Yung EEB natin, or electronic expansion valve. Okay? So anong connect? 'Di ba? Bumibirit yung compressor, then pwedeng namamatay. Yan yon, kung mamamatay siya usually kung may kalawang. Ngayon, kung walang kalawang naman, ang problema, umaandar nga siya pero hindi niya napapalamig ang loob ng kwarto natin, or hilaw ang lamig, or maaaring hindi naman yung common issue na nakikita namin na isa, hindi nagpo-full speed ang compressor. Ito yan, bakit hindi nagpo-full speed ang compressor? Okay, ang paliwanag dyan, ito yung EEB, itong EEB at saka itong compressor, magkausap yan dun sa board. Okay, kapag bibirit ang ating compressor or magtuturbo, yung expansion valve natin, for example, yan yung expansion valve, yung pinakabutas niya sa loob, pumipino or uma-adjust yung EEB. Kusa siyang mag-a-adjust. Kaya maririnig niyo yan, tumutunog yan eh. Kapag uma-adjust yung EEB, pumino yung butas, yun yung nagpo-full speed yung compressor. Then, kapag nag-minor naman yung ating compressor or nag-low speed, medyo lumalaki naman ang butas nito. Yan. So, nakakaroon ng adjustment yung EEB na connected siya dito sa IPM natin at saka doon sa main PCB natin. So, nag-uusap sila. Yan. Yan yung makabago ngayon. Yan yung mga gumagamit ng EEB. Kaya yung iba na nagko-convert nito, sabi nila, pwede daw. Pwede naman, pero ang problema nga lang, mapapalamig nyo ba na maayos yung room? Kasi nga, nakakaroon niya ng adjustment eh. Magkausap yung EEB at saka yung compressor eh. So, kung ano yung kinukumand doon sa compressor, kung nag full speed, i-adjust niya si EEB. Then, kung nag low speed, ganun din, i-adjust niya yung EEB. Eh, kung hindi nag-adjust si EEB, naka full speed dito, then hindi ito nagbago. Malaki pa rin yung butas. So, mangyayari, yung gauge nyo, hindi nagbabago. Hindi bumababa or hindi tumataas. Naka-steady yung gauge natin pag minomonitor natin. So, yun yung problema ng EEB. Then, kapag nag-protect na siya or nagkaroon ng problema, nag-protect yung ating IPM dahil hindi nag-a-adjust yung EEB natin. So, ang tendency, yung main PCB natin, shutdown, i-off niya rin si compressor. So, yun yung pangatlo. Medyo masalimuot lang. Yun yung mahirap sa troubleshooting. Yan, yung EEB. Okay? So, ang dali lang, no? So, yun lang yung tatlo na common problem. Ang pinakamahirap lang talaga pagdating do sa EEB. Ayan. So, ang issue nito, pinaliwanag ko lang yung tatlong issue na yan. Ayan. Ito yung pinaka-common at paborito na ng mga ka-technician natin ngayon. Yan. Punta tayo sa microfarad.
Yan. UF. Tapos, ito yung sabi ko sa inyo, papunta ng IPM. Dito na ng troubleshooting natin. Ang dali. Kahit nakakabit yan, kita na natin. Anong value? 9. Yan. Nasa 8 UF na lang o 7. Pababa pa siya. Oh. Yan na yan. So, pwede na natin i-check direct dito. Ito yung capacitor na ginagano ko sa inyo. Dapat yan 20 UF. So, ang problema natin dito, dapat original. So, dun sa naunang mga ginagawa natin, gumagamit kami ng mas malaking capacitor na bilog. Yun yung tumatagal. Ngayon, meron kami kinukuha na square. Usually, parang tumatagal ng mga 3 months. Medyo nagkakaproblema kami. Kaya ang ginawa namin, naghanap kami ng original. Ayan, may label, may tatak. Ayan. Kaya lang, ang problema, sa iba-ibang supplier din. Dahil nagtatanong sa akin ng supplier, wala rin kaming eksaktong supplier na nagsusupply nito dito sa amin. So, ang ginagawa namin, pa-iba-iba. Kasi minsan, nag-order kami, tawag dito, ipapadala sa amin, merong okay ngayon, sa susunod na padala, meron ng problema. Iba na, local na yung pinadadala. Kaya ang hirap kumuha. Ang ginagawa namin, iba-iba yung supplier. So, madali namang hanapin to online. Yan. So, 20 UF, 450 volts. So, dapat, ang value niya, yan, 19.8 or 20 UF. Okay? So, kakalasin natin ngayon ito at papalitan natin ang capacitor. So, ang dali lang, makita na natin yung issue nito. Yan. So, tinuro lang natin. Kasi kung wala dyan yung issue, pupunta kayo dito sa receiver board. Kung wala sa receiver board, under compressor, yun yung medyo masalimuot. Maaaring pumunta sa EEB. Or may other defect, yan yung nanggaling na mismo dito sa main PCB natin. Okay, so kakalasin ko lang to. So ito na siya. Ito, tingnan nyo to. Yan yung capacitor. Ito. Gamitan natin ng pencil pen para madali nyo makita. Yung dinrawing kong capacitor, ito yan. Then, yung capacitor na yan, diretso yan dito. Yan. So, papunta na ng IPM. Okay? Ngayon, kung nag-change value yan, humihina na yung supply o power na pumapasok dito sa IPM. Kaya, pinapatay niya yung pinaka-compressor natin. Pero may corrosion. Sabi nila kasi may butiki silang nakuha dito. Pero actually, ito yan eh. Oh. Kaya may stop ng corrosion. Pero iti-testing din natin to. Pero ito yung isang nakita natin. Yung capacitor na yan. Okay? Tatanggalin ko lang. Putol na yung paa. Ito yan. So, tumanggal lang yung paa. Nahatak. Ito, sukatan natin. Yan na lang siya. 4.7 UF. Ito yan. So, yun yung common issue niyan. Capacitor. Yung pinapalitan natin. So, pag bumaba na yan, wala na yan. So, ang tunay na value dapat yan. 20 UF. 19.8 is equivalent to 20 UF. Okay. So, kita na natin ang sira. Tatanggalin ko lang tong paa. Ayan. Okay. So, natanggal na natin ito. Ayan, nakakabit na siya. Ito na yung bagong capacitor. Ngayon, pag sinukatan natin yan, usually mas mataas siya sa 20 UF. Ayan. Yan.
So, nasa 25 UF ang marireading nyo kasi nakakabit siya doon sa board. Yan, 25 UF. So, kapag tinanggal natin, dapat nasa 20 UF siya. Pero kung katulad nito na nag-change value, so, yun yung magiging problema. Ayan. So, okay na to. Ite-testing na lang natin doon sa mismong unit. Ayan. Sumandar na. Ito yung fan. And ito yung compressor. Yan. Bumubomba na. Okay. So, yun yung indoor natin. Umandar na rin yung fan. Ayos. Okay na siya. Ayan. So, okay na yung unit natin. Tinesting ko na. Mandar na siya doon. So, papa-actual na lang natin ito doon sa mismong unit. Okay, so balikan lang ulit natin yung naging problem nito ha. So ang problema niya yung capacitor niya and pinalitan natin, okay na siya. So yung tatlong problem natin, capacitor, yung EEB and yung receiver board. So yun yung common na nagiging issue natin. Ito yung receiver board na yan. Ayan. So okay na siya, mandat na. Na-check na rin naman natin lahat. Ayan, okay na. Ayos.